Samantala, alamin na natin ang update sa Bagyong Kidan at ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula sa aming kasamang si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Habiba. Sa ating balita, lumakas pa si Bagyong Kidan habang binabagtas ang Philippine Sea. Alas 10 na umaga, namata ng sentro ng bagyo sa layong 790 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuso nga abot ng 120 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 17 kilometro kada oras. Kahapon pa north-northwest ang direksyon na naturang bagyo, no? Bakit ngayon pahilaga na ang direksyon tinatahak nito? Yan po ay dahil napapagitnaan nito ng dalawang high pressure area. Meron dyan malapit sa may southern Japan at yung isa naman dito sa may China. Kaya po pahilaga ang pagkilos at bahagyang bumilis ang pagkilos ni Bagyong Kidan. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, dahil ito'y nasa karagatan, posible pa po yan lumakas sa typhoon category. Ganun pa man, hindi po ito magkakaroon ng direktang epekto sa kahit anumang parte ng Pilipinas. Kapag napanatili nito ang current speed and direction, ay lalabas between Friday afternoon to Saturday morning. Sa mga susunod na oras naman, ang Quezon Province, Bicol Region, buong Visayas at Mindanao ay makaranas po ng maulap na panahon na may ilang pag-ulan po yan dahil sa habagat at hindi naman ganun yan kalakasan. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi naman sa ay makaranas ng fair weather with isolated thunderstorms. Kaya kahit maaraw ang umaga bumungad sa atin dito sa Metro Manila, siguraduhin may dalang payong dahil posible pa rin makaranas ng thunderstorms ang Kamaynilaan pagsapit ng hapon o gabi. Sa parehong araw taong 112 years ago, mga kababayan, ipinanganak po si Charles Stark Draper, ang tinaguriang father of inertial navigation. Ano ba itong inertial navigation system? Aba mga kababayan, ito lang naman ang isang sistema na ginagamit sa lahat ng ships, submarines, guided missiles at spacecrafts na nagdulot ng malawakang military and technological advancement. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at kahusayan, naging posible ang Apollo program at naging kilala sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin bilang first men on the moon. Ito rin ang naging dahilan ng pag-advance ng technology during World War II at sa pinpoint accurate navigation ng lahat ng aerial, terrestrial and watercraft vehicles sa mga panahon ngayon. Pumanaw si Charles Stark Draper nang siya 85 years old dahil sa sakit na stroke. At yan ang dagdag kalamang hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipini-panahon ang pagbibigay impormasyon. Antabayanan ang susunod na weather update kasama si Weatherman Harry Bayona mamayang alas 3 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat sa iyo, April.